Magandang araw sa iyo, kamusta? Natutuwa akong makasama ka uli sa isa na namang masusing talakayan natin ngayon. Isang magandang araw din sa'yo. Nakakatuwang makita yung determinasyon mong matuto ng wika namin. Siyempre naman. At alam ko rin kung bakit ka nandito at nakikinig sa amin ngayon. Marahil ay puspusan yung paghahanda mo para sa iyong EPS topic exam o baka namang Baka gusto mo lang talagang intindihin kung bakit ganito magsalita yung mga paborito mong karakter sa K-drama. tama, tama. Ano man yung dahilan mo, tamang-tama ang puntahan mo. Para sa malalim na pag-aaral, ang misyon natin ay tulungan kang maunawaan ang Kabanata 8 ng iyong material. Oo, at bago tayo pumunta sa mga detalye, hayaan mong ibigay ko muna sa iyo ang opisyal na pamagat ng kabanatang ito sa wikang Koreano. Pakinggan mo ha. Kajokwa Chingu, Wemowa Songkyok. Ayon. Bale sa madaling salita, ang ibig sabihin niyan ay pamilya at mga kaibigan at hitsura at personalidad. Tama ba? Eksakto. Ako ang magsisilbing gabay mo sa mismong kaluluhan ng wikang Koreano, habang ang kasama ko naman dito ang magiging boses mo. Yung tipong magtatanong ng mga bagay na sigurado akong iniisip mo rin habang nakikinig at para masigurong talagang tatatak sa isip mo ang mga salita para sa exam, gagamit tayo ng active recall method. Totoo yan. Ibig sabihin, bawat bagong salitang Koreano na babanggitin natin, bibigkasin ko ito ng mabagal at 3 beses. At gusto kong sabayan mo kaming ulitin ito pagkatapos niyang bigkasin. Handa ka na ba? Okay, himayin natin ito. Bago pa man tayo mapunta sa mga komplikadong grammar rules, kailangan nating simulan sa pinakapundasyon ng lipunang Koreano. Ang pamilya. Oo, yung pamilya. Napansin ko kasi sa mga binabasa ko na napakahalaga ng pamilya o gajok at hindi lang ito simpleng pag-alam ng mga pangalan eh. May nakapaloob na matinding paggalang kahit sa pagtawag pa lang. Isang magandang panimula yan. Ang konsepto ng pamilya sa Korea ay nakaugat ng napakalalim sa tradisyon at ito ang humuhubog sa buong wika namin. Kaya simulan natin sa mga nakatatanda, ang ating mga lolo at lola. Paano ba natin sila dapat tawagin? Simulan natin sa pinakapuno ng pamilya, ang lolo. Pakinggan mo ng mabuti ang aking pagbigkas at isipin ang paggalang na kasama ng salitang ito. Harabuji, harabuji, harabuji. Harabuji. Magaling! Ngayon naman, para sa lola, ang haligi ng kalinga sa tahanang Koreano. Halmoni, halmoni, halmoni. Halmoni? Ngayon, bumaba tayo sa susunod na henerasyon, ang ating mga magulang. Para sa tatay o ama, ganito ang tamang pagbigkas. Aboji, aboji, aboji. Aboji. At para naman sa nanay o ina, omoni, omoni, omoni. Oo nga eh. Ang nakamamangha rito ay kung paano nag-iiba ang tawag sa mga nakakatandang kapatid depende sa kasarian ng taong nagsasalita. Oo nga eh. Sa kulturang Pilipino kasi, alam nating ginagamit natin ang kuya at ate nang walang pinipiling gender yung nagsasalita, di ba? Kahit sino pwede magsabi. Ngunit sa Korea, nakadepende ang salitang gagamitin mo kung ikaw ba ay isang lalaki o isang babae. Ito ay dahil sa kasaysayan ng pamilyang Koreano kung saan ang mga tungkulin ay mahigpit na nakabatay sa kasarian noong unang panahon. So paano kapag lalaki ako? Kung ikaw ay isang lalaking nagsasalita at tatawagin mo ang iyong nakakatandang kapatid na lalaki o kuya, ito ang gagamitin mo. Hyong, hyong, hyong. Hyong. Tama. At kung ikaw pa rin ay isang lalaking magsasalita at tatawagin mo naman ang iyong ate, ganito ang bigkas. Nuna, nuna, nuna. Nuna, nakikita ko na. Kaya pala kapag nanonood ako ng mga palabas, iba yung naririnig kong tawag ng mga bidang babae sa mga kuya nila. Hindi nila ginagamit yung hyong. Tumpak ang obserbasyon mo. Mag-iiba ng tuluyan ng mga salita kung ang nagsasalita ay isang babae. Ang mga salitang ito ay naging napaka-popular na rin sa buong mundo dahil sa media ng Korea. Ito yung sikat na sikat eh. Oo. Kung ikaw ay babae at meron kang kuya, ito ang itatawag mo sa kanya. Oppa. 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 Opa, At kung ikaw naman ay babaeng tumatawag sa iyong ate, ganito ang gagamitin mo. Onni. 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 onni.
Grabe kailangan mo talagang maging maingat at magkaroon ng presence of mind. Kailangan mong alalahanin kung sino ka sa usapan bago mo tawagin yung kapatid o kaibigan mo. Oo, mahalaga ang konteksto palagi. Pero paano naman kapag mas nakakabata yung kapatid? Kailangan ko rin bang isipin kung lalaki o babae ako bago ko sila tawagin? Hindi na. At iyan ang isa pang interesanteng bahagi ng ating wika. Para sa mga nakababatang kapatid, hindi na mahalaga ang kasarian ng nagsasalita. So doon lang sa mas matanda nagbabago. Tama, nakadepende na lamang ito sa kasarian ng kapatid na tinatawag. Ang pagiging mas nakatatanda ang nagbibigay sa iyo ng pribileyong hindi na baguhin ang salita batay sa sarili mong kasarian. Okay, sige. Paano natin sila tatawagin? Para sa nakababatang kapatid na lalaki, ito ang gagamitin mo. Namdong-seng, namdong-seng, namdong-seng. Namdong-seng. At para naman sa nakababatang kapatid na babae, yodong-seng, yodong-seng, yodong-seng. Yodong-seng. Kung ikokonekta natin ito sa mas malaking larawan, makikita natin ang napakahalagang kultura ng paggalang sa Korea. Yung honorifics, tama. Oo, hindi ito basta simpleng patakaran sa wika. Ito ang mismong pundasyon ng aming lipunan na nagmula pa sa mga turo ng Confucianism na tinatawag na Jangyuyuseo. Jongyuseo. Aba ibig sabihin yan? Nangangahulugan iyan na dapat mayroong malinaw na kaayusan at paggalang sa pagitan ng nakatatanda at nakababata. Dito na pumapasok ang napakalaking konsepto ng nopimal o honorifics at ang panmal o casual speech. Okay. So yung nopimal yung formal. Tama. Ang nopimal ay ang formal at magalang na pananalita. Ginagamit mo ito kapag kinakausap mo ang mga nakatatanda sa iyo, sa iyong mga boss o katrabaho, sa mga taong may mas mataas na katayuan o kahit sa mga estranghero na mas bata pa sa iyo. Oo. Nabasa ko nga na hindi ito parang sir or ma'am lang sa Ingles. Sa Korea, kapag hindi ka gumamit ng nopimal sa isang taong hindi mo pa masyadong kaklose o mas matanda sa'yo, parang naghahanap ka na rin ng away. Ganun na nga ang pakiramdam para sa amin. May mga kwento pa nga sa mga opisina na nagkakaroon ng matinding sigalot dahil lang sa maling paggamit ng banmale. Kaya paano ba natin gagamitin itong banmal ng tama para hindi tayo mapahamak? Isang napakahalagang paalala yan para sa iyo na naghahanda para sa buhay sa Korea. Ang banmal ay ang karaniwang o impormal na pananalita. Ngunit, huwag kang magkakamaling gamitin ito sa trabaho. Anong sense lang siya pwede? Ginagamit lamang ito kapag napakalapit na ng loob mo sa isang tao tulad ng mga matatalik mong kaibigan mula pagkabata, pamilyang sobrang kalapit loob, o sa mga taong mas nakababata sa iyo na pumayag na kausapin mo sila sa ganitong paraan. So may consent dapat minsan kapag mas bata. Oo, at upang mas lalong mo itong maintindihan, may mga salita sa Koreano na hindi lang basta nilalagyan ng po sa dulo. Ang mismong salita ay nag-iiba ng anyo kapag ginagawa itong formal. Parang may level up version sila. Eksakto. Bibigkasin ko muna ang karaniwang salita, susundan agad ng formal na salita na ginagamit sa nopimal. Pakinggan mong mabuti. Ang salitang bahay. Chip, tek. Chip, tek. Chip, tek. Chip, tek. Nakukuha mo ang ritmo. Ang susunod ay ang salitang edad. Sa amin, ang edad ay may dalang otoridad. Kaya binibigyan din ito ng espesyal na salita. Nay, yunse. Nay, yunse. Nay, yunse. Nay, yunse. Sumunod ay ang salitang pangalan. Kahit ang simpleng pagtatanong ng pangalan ng isang nakatatanda ay nangangailangan ng formal na salita. Irem, sangham. Irem, sangham. Irem, sangham. Irem, sangham. Nakakapanibago na buong salita talaga yung nag-iiba. At ganun din sa mga pandiwa natin. Ngayon naman ay lumipat tayo sa kanila. Magsimula tayo sa pandiwang kumain. Dito, may dalawang formal na anyo na maaari mong magamit. Dalawa? Oo, ang isa ay karaniwang formal at ang isa ay mas tradisyonal at may malalim na paggalang. Pakinggan mo. Mokta, deshida, o japsushida. Mokta, deshida, o japsushida. Mokta, deshida, o japsushida. Makta, tushida, o japsushida. Napakahusay. Para naman sa pandiwang matulog. Chada, chumushida. Chada,
주무시다. 자다, 주무시다. 자다 주무시다. At para sa pandiwang magsalita, dahil ang mga salita ng nakatatanda ay itinuturing may karunungan, meron din itong special na pandiwa. Malhada, malsumhashida. Malhada, malsumhashida. Malhada, malsumhashida. Malhada, malsumhasida. Dito ito nagiging sobrang kawili-wili. Kasi isipin mo, hindi ka lang nagme-memorya ng vocabulary list. Parang may dalawang magkaibang operating system yung utak mo na kailangan mong iswitch depende kung sino yung nasa harap mo. Talagang ganun ang pakihamdam sa simula. Ngayon, alam na natin itong mga espesyal na salitang ito, paano natin sila itatahi para makabuo ng buong pangungusap? Alam ko na hindi sapat ang formal na vocabulary lang Mismong ang grammar o istruktura ng pangungusap ay may sariling paraan para ipakita ang paggalang. Tama ang iyong tananaw. Mismong ang kalansay ng aming pangungusap ay yumuyuko bilang paggalang. Dito napapasok ang paggamit ng gramatikang ushi. Okay, ushi. Saan natin to nilalagay? Idinadagdag natin ang ushi sa tangkay ng pandiwa kapag ang paksa o ang taong pinag-uusapan natin ay nakatatanda o kagalang-galang. At kapag ginamit natin ang formang ito, ang karaniwang subject marker na naririnig mo palagi, ang i o ga, ay papalitan natin ng mas magalang na anyo, ang kesa. Bale, kung pag-uusapan ko ang boss ko o ang lolo ko, hindi lang yung dulo ng pangungusap ang babaguhin ko, pati yung marker na nakakabit mismo sa pangalan nila at yung pandiwa na ginagawa nila. Ganyan nga, para itang pagbibigay ng VIP treatment sa paksa ng pangungusap. Paano natin eksaktong idadagdag yung ushi sa mga pandiwa? Nakadepende ang paglalagay nito kung ang pandiwa ay nagtatapos sa katinig o consonant o patinig o vowel. Kung ang tangkay ng pandiwa ay nagtatapos sa katinig, tulad ng salitang ilta na ibig sabihin ay magbasa, aalisin natin ang da at idaragdag ang ushi. Sige nga, pakinggan natin. Pakinggan mo kung paano nagbabago ang pagbigkas. Ilgashimnida, ilgashimnida, ilgashimnida. Ilgushimnida. Ngunit kung ang pandiwa naman ay nagtatapos sa patinig, tulad ng salitang kada na ibig sabihin ay pumunta, idaragdag na lamang natin ang diretsong shi. Pakinggan mo. Kashimnida, kashimnida, kashimnida. Kashimnida. Ngayon, subukan nating buuin ang isang buong pangungusap para makita mo kung paano gumagalaw ang lahat ng bahaging ito ng sabay-sabay. Sige, anong pangungusap yan? Ang pangungusap na isasalin natin ay ang tatay ay matangkad. Pakinggan kung paano ko kinakabit ang magalang na marker na kesyo sa aboji at ang pagbabago sa pandiwa. Aboji keso, kiga kushineyo. Aboji keso, kiga kushineyo. Aboji keso, kiga kushineyo. Abaji keso kiga kushineyo. Malinaw mong nakuha ang punto ng pangungusap. Ngayon, para sa susunod na bahagi ng ating gramatika sa kabanatang ito, pag-aaralan naman natin ang pang-ugnay na ko. Nako, panibagong grammar rule na naman. Huwag kang mag-aalala, mas simple ito. Ginagamit itong katumbas ng salitang at sa inyong wika or and sa English upang pag-ugnayin ang dalawang pang-uri o paglalarawan sa isang tao o bagay. Pang-connect lang ng dalawang description. Tama. Pakinggan mo ang maikling pangungusap na ito. Mura at masarap. Sago mashisoyo. Sago mashisoyo. Sago mashisoyo. Sago mashisoyo. Narito ang isa pang halimbawa. Mapait at nakakatuwa. 친절하고 재미있어요. 친절하고 재미있어요. 친절하고 재미있어요. 친절하고 재미있어요. Kaya pala lagi kong naririnig ang tunog na ko kapag may inilalarawan silang dalawang bagay ng sabay. Talagang nakakatulong kapag naririnig mong inilalapat sa tunay na konteksto. Oo, mas madali siyang matandaan ganun. Ngayon gusto kong tumalon doon sa kung paano natin ginagamit itong gramatikang ito sa paglalarawan ng mga tao sa paligid natin. Ang salitang Koreano para sa personalidad ay songyok o songyok. Tama. Kung gusto kong ilarawan ang mga bagong kaibigan ko sa Korea o ang mga pamilya ko dito sa Pilipinas, ano ba ang mga karaniwang salitang ginagamit? Meron tayong 4 na pangunahing salita mula sa iyong material na madalas naming gamitin sa araw-araw upang ilarawan ang personalidad ng isang tao.
Unahin natin ang salita para sa isang taong matalino o may matalas na pag-iisip. Toktokhada. Tuktokhada. Toktokhada. Tuktokhada. Ang ikalawang salita ay ginagamit para sa isang taong masigla o aktibo, yung tipong palaging puno ng enerhiya at mahilig makihalubilo. Holbalhada. Halbalhada. Holbalhada. Halbalhada. Ang ikatlo ay isang napakahalagang katangian sa anumang kultura, ang pagliging mabait o palakaibigan. Chinjorhada. 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 Ang ikaapat ay ang salita para sa isang taong masipag, isang katangiang labis na hinahangaan sa bansang Korea, lalo na sa mga nagtatrabaho. Pujiranhada. 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 Ngayon, gamitin natin ang gramatikang go na natutunan natin kanina upang pag-ugnayin ng isang pisikal na katangian at isang katangian ng personalidad. Sige, pagsamahin natin. Ang buong pangungusap natin ay maglalarawan sa isang tao. Si Nichanan ay matangkad at maganda. Pakinggan mo ang daloy ng pangungusap. Nichanan 씨는 키가 크고 예쁩니다. 니차난 씨는 키가 크고 예쁩니다. 니차난 씨는 키가 크고 예쁩니다. Nalaman natin ang tungkol sa mga napaka-espesifikong titulo sa pamilya, yung mga formal at nagbabagong anyo ng mga salita para sa nakatatanda at kung paano mismo nakabalangkas ang respeto sa pagbubuo natin ng pangungusap gamit ang mga markers at verb endings. At syempre, ang paglalarawan sa mga tao. Bakit napakahalagang pagtuunan ng pansin ang buong sistemang ito? Gusto kong tandaan mo ito. Ang lahat ng ito ay hindi lamang ginawa para makapasa ka sa pagsusulit ng EPS topic. Higit pa sa isang exam, ang wika ang tulay mo papunta sa puso ng mga Koreano. Oo nga, tama. Kapag nagpakita ka ng tamang pagjalang sa pamamagitan ng pagpili ng tamang mga salita, ang pag-abala mong gamitin ang kesa sa halip na simpleng i o ga o ang sadyang pagbigkas ng yonse sa halip na nay kapag kinakausap mo ang isang lolo sa kalye, ipinakita mo na nirerespeto mo ang kanilang kultura at paraan ng pamumuhay. Ang ganda ng pananaw na iyan. Ang wika ang iyong pangunahing kasangkapan upang hindi ka lang maging isang dayuhan kundi isang taong nakakabuo ng tunay, tapat at may paggalang na ugnayan sa loob ng komunidad at sa iyong lugar ng trabaho sa Korea. Hindi lang pala tayo nagkasaulo ng vocabulary list ngayon. Nag-aaral tayong makipagkapwa sa paraang nauunawaan at pinapahalagahan nila. Okay, dahil nandito na tayo at gusto kong masiguradong baon mo talaga ito sa iyong pagtulog at pagsusulit, oras na para sa ating rapid-fire lightning round. Magandang ideya yan para sa pag-ulit. Isa-isahin natin ang lahat ng mahahalagang salita at pangungusap na tinalakay natin kanina. Para sa bahaging ito, babasahin ito ng ating guro ng 2 beses ng mabagal at sasabayan ko rin ito para magkasama tayong mag-ensayo. Simulan na natin ang malaking review, simula sa pamilya. Handa na. Tandaan, 2 beses na lamang. Sabayan mo kami Harabuji. Harabuji. Haraboji. Halmoni. 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 Abuji. Abuji. Aboji. Omoni. 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 Sunod, yung mga tawag sa kapatid mula sa lalaki at babaeng nagsasalita, 형. 형. Hyong, 누나. 누나. Nuna, 오빠. 오빠. Opa, 언니. 언니. Onni, At para naman sa mga nagkakabata, Namdongseng, Namdongseng, 남동생. Yodongseng, Yodongseng, 여동생. Ngayon pumunta tayo sa mga espesyal na formal na salita na nagbabago ng anyo. Chip, Tek, Chip, Tek, 집, 택, 나이, 연세, 나이, 연세, 나이, 연세, 이름, 성함, 이름, 성함. 이름, 성함, Para sa ating mga pandiwa na may formal na anyo, 먹다, 드시다, 오잡수시다. 먹다, 드시다, 오 잡수시다, 먹다, 드시다, 오잡수시다. 자다, 주무시다, 자다, 주무시다, 자다, 주무시다. 말하다, 말씀하시다, 말하다, 말씀하시다, 말하다, 말씀하시다. napakaganda. Ngayon yung ating grammatical marker at formal na pagbubuo ng pandiwa na may ushi. 읽으십니다. 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 가십니다. 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 아버지께서 키가 크시네요. 아버지께서 키가 크시네요. 아버지께서 키가 크시네요. Para naman sa gramatika ng ko o at, 사고 맛있어요.
사고 맛있어요. Sago masisoyo. 친절하고 재미있어요. 친절하고 재미있어요. Chinjarhago, Jemmy Isoyo. Halos patapos na tayo. Yung huli ang paglalarawan ng personalidad. 똑똑하다. 똑똑하다. Toktokhada. 활발하다. 활발하다. Hualbarhada. 친절하다. 친절하다. Chinjarhada. 부지런하다. 부지런하다. Bujironhada. At ang ating huling buong pangungusap bilang pagtatapos ng ating review. 니찬한 씨는 키가 크고 예쁩니다. 니찬한 씨는 키가 크고 예쁩니다. Nichanan 씨는 kiga 크고 예쁩니다. Grabe, parang nag-workout din yung utak ko roon pero nakakatuwang pakinggan kapag sunod-sunod. Naglalabas ito ng isang mahalagang tanong para sa iyo. Nakita at narinig natin kung gaano kalaki ang impluwensya ng wika sa paggalang ng mga Koreano sa kanilang nakatatanda. Nariyan ang pagpapalit ng mga buong salita, pagbabago ng mga pandiwa at mga markers. Totoo yan. Kaya pag-isipan ho ito, paano naman hinuhubog ng sarili nating mga salitang Pilipino, tulad ng simpleng po at opo, ang ating pananaw sa otoridad at sa ating sariling pamilya? Nagbabago ba ang ating mismong pag-uugali, pag-isip at pananaw kapag nagsasalita tayo sa ibang wika, tulad ng Koreano, lalo na kapag pumapasok na tayo sa mundong ginagalawan ng kanilang kultura? Ang lalim niyan Sinasabi nila na sa tuwing natututo ka ng bagong wika, nagkakaroon ka rin ng panibagong kaluluwa. Tame to man nayo. Tame to man nayo.